Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sir Gian at ito po ang numero ni G. Bago natin simulan ng ating video, alam niyo ba kung anong tawag dito? Okay, so kung hindi mo pa alam, so ayan ang tinatawag nating normal curve. Now, ano nga po ba ang pag-aaralan natin sa video ito? Ang pag-aaralan po natin ay ang normal distribution. Very good. Tama po ang inyong nababasa. That is normal distribution. So ano nga po ba ang mga matututunan natin at ano nga po ba yung ibig sabihin ng normal curve? Bakit nga ba ganun ang hugis niya? At bakit may normal distribution? At ano nga po ba ang connection nito sa statistics? Now, so keep watching and kung may time ka or maglambing na ako sa iyo, mag-subscribe ka at mag-like ka sa like mo yung video na to kung may natutunan ka. Okay? So, ating simulan na po ang ating video na ito at simulan na nating matuto sa normal distribution. Magandang araw po sa ating lahat, no? So pag-usapan po natin sa bidyong ito ang normal distribution. Pag sinabi po ba nating normal distribution, ano po ito para sa inyo? At ano nga po ba ang konteksto or ano nga po ba yung mga matututunan natin when it comes in normal distribution? Kasi magandang tignan ito when it comes to statistical graph or statistical presentation. Maganda siyang gawin para mapakita natin yung magandang interpretation natin. No? So, let's begin with our lesson. Now, pag sinabi nating normal distribution, these are the most important of all continuous probability distribution. It means, class, siya po ang pinaka-importante pagdating sa continuous. Sabi ko nga last time doon sa ating video, pag sinabing continuous, sila yung mga variable or sila po yung mga data na pwedeng mag-represent ng whole number at the same time, they are always, pwede rin sila mag-present ng decimal at ng fraction. 'Di ba? So, it's a, meron siyang graph. Yung graph na nakikita po ninyo ay, ang tawag dyan ay normal curve. Pag sinabi natin normal curve, yan po yung itsura ng normal distribution. So, at ang itsura niya ay bell shape. It lies entirely above the horizontal axis. Then, the area between the curve and the horizontal axis is equal to 1. So, kung i-imaginein po ninyo na kapag na-shadean po natin yung curve na yan, ang value niyan ay 1. At meron pong dalawang division ang normal curve. Okay, so ano nga po ba yung dalawang division na yon? Ang dalawang division ng normal curve, yung nasa right side, yan yung tinatawag nating above the mean. Pag sinabi nating above the mean, class, sila po yung mga number or yung mga data na mas mataas sa value ng mean. At meron din naman tayo on the left side, ang tawag sa kanila ay yung tinatawag na below the mean. It means po, class, sila po yung mga number or mga data na mas mababa sa mean or yung mga areas. No? Sir, kung may above the mean, below the mean, ano po yung nasa gitna? Yung nasa gitna po ay yung tinatawag nating mean. No? So, yung mean or yung average. Okay? Now, merong formula ang normal distribution. So, hindi ko na siya medyo i-elaborate pa, pero may konteksto naman kasi siya, kaya nabuo yung mga z-table because of that formula. No? Also known as the Gaussian distribution. So, hindi ko na medyo i-elaborate pa ito ng medyo maganda, pero mas may intindihan nyo siya pag nag-z-table po tayo. Okay. There are many normal distributions. No, marami nga naman. A normal distribution is determined by two parameters. So, ibig sabihin, merong dalawang parameters or dalawang gamit para po makabuo tayo ng tinatawag na normal distribution. At the same time, makakagawa po tayo ng normal curve. Now, meron tayong mean at ang standard deviation. So, ito yung dalawa, no? Ito po yung dalawang parameters na ginagamit po natin when it comes to what? When it comes to normal curve or normal distribution. If the mean is 0 and the standard deviation is 1, it means your normal distribution is standard. When we say standard, this is the basic. This is the default. This is the beginning. Now, so para mas matutunan po natin siya, ang mangyayari po ganito ang gagawin. Napansin po ninyo from your right side ay mga above the mean, which means we are using what? We are using the ginagamit po natin yung tinatawag na addition. Pag going to right po kasi, mag-a-add po tayo. So, yung 0 po, i-add nyo siya sa value ng standard deviation, which is 1. So, 0 plus 1, that is 1. Then, i-add nyo po ulit siya sa value ng standard deviation. 1 plus the value of standard deviation, which is 1. That is 2. Then, from your value of your
2, i-add mo siya ulit sa value ng standard deviation which is 1. Kaya siya naging 3. So therefore, yung nasa nasa right side, sila po yung mga above the mean. So sa left side, no? Sa left side naman po, class, ang ginagamit po natin ay subtraction. Now, from your mean of 0, ima-minus mo siya sa value ng SD or ng standard deviation which is 1. So 0 minus 1, that is negative 1. From your negative 1, magma-minus ka ulit ng value ng ng standard deviation. So, 1 minus, negative 1 minus 1, that is negative 2. Ganun din, from your negative 2, magma-minus ka ng value ng standard deviation, which is 1. So, negative 2 minus 1, that is negative 3. So, tatlo sa left, tatlo sa right. So, depende na lang po sa approach ng mga teachers po ninyo or depende po sa approach ng mga professors po ninyo kung ilang above the mean, ilang below the mean din po. Now, meron tayong 6 na properties. Pag sinabi nating properties, class, these are the numbers these are the facts about the normal curve or normal distribution. Ang una daw ay the distribution curve is bell-shaped. So, ibig sabihin, itsurang bell, itsurang kampana. Number 2, the curve is symmetrical about its center. Pag sinabing symmetrical, meron siyang center point, then, symmetrical po siya, no? And then, sa number 3, the mean, median, and the mode are coincide at the center. So, nagsasama or nagtatagpo sila sa center nung curve. Then, the width of the curve is determined by the standard deviation of the distribution. So, ibig sabihin daw, yung curve daw ng normal curve, ay nakadepende daw po sa width. Or yung width daw niya, yung lawak, ay nakadepende sa SD or standard deviation. Now, the tails of the curve flatten out indefinitely along the horizontal axis, always approaching the axis but never touching it. It means, class, sa normal distribution daw po, class, hindi daw po pwedeng yung tail ng normal curve at yung axis ay hindi pwedeng mag-touch but pwede po silang mag-approach but they are never, hindi sila pwedeng touch each other. Okay? So, ayan. No, so, then, the last is the area under the curve is 1. Does it represent the probability or portion or the percentage associated with a specific sets of measurement values? Ibig sabihin, class, basta always remember kapag daw sinade natin yung buong curve, the value is 1. Okay? Now, so, always remember that the standard deviation is getting bigger, then the normal curve is getting flatter. So, habang mas lumalawak daw yung ating normal curve, yun yung ibig sabihin na mataas ang value ng SD natin. Okay? And then, nagiging flatter ang ating normal curve. Now, so, paano tayo magbibuild ng isang normal curve at the same time, no? Yung mga scores. Then, ayan. So, always remember kapag po gagawa tayo ng normal curve, nakadepende naman po yan sa value ng SD. So, mga technology na lang ang nakakagawa niya, no? Yung paano maglalawak or paano mag-flatten, paano mag-more curve yung ating normal curve. Now, always remember that the hour value of the center of the curve is the value of mean. So, the value of mean is 15. Now, pag pupunta ka sa right, no? Pag papunta sa right, yung above the mean, gagamit tayo ng addition. So, sa addition, class, pag going to right, yung 15, i-add mo sa value ng standard deviation, which is 7. So, 15 plus 7, that is 22. Okay? Ulitin ko, 15 plus 7. So, saan nanggaling yung 7? Yun yung standard deviation mo. Okay? And then, from your 22, mag-a-add ka ng 7. So, that is 29. And then, from your 29, mag-a-add ka ng 7. That is 36. Okay? So, ayan na po ang value ng ating above the mean. So, pupunta naman tayo doon sa below the mean, which is going to left. Now, from your mean of 15 on the center, magma-minus ka ng 7. 15 minus 7, that is 8. And then, from your 8, magma-minus ka ulit ng value ng ST, which is 7. 8 minus 7, that is 1. And then, from your 1, magma-minus ka ng 7, that is negative 6. So, therefore, ito na po yung nabuo nating normal curve. At the same time, ito yung score na kapag ang mean natin ay 15 at ang SD natin ay 17. Now, hope na sana po nagigets po natin yung example number 1. Para mas magets po ninyo, punta po tayo sa another example. Example number 2, sketch the normal curve when the value of mean is 40
And then the value of SD or standard deviation is 12. Always remember na ang nasa center po natin yung mean. Ano ang value ng mean? Is 40. So, pwede na, wala namang problema kung gusto nyong unahin, yung above the mean or below the mean. Okay? So, from your right, punta tayo sa right, above the mean, mag-a-add tayo. Yung 40, i-add natin siya sa, saan? Sa value ng SD, which is 12. So, 40 plus 12, that is 52. And then, from your 52, mag-a-add ka ulit ng 12. 52 plus 12, that is 64. Okay? And then, from your 64, mag-a-add ka ulit ng 12. That is 76. No? So, ngayon, ito na po yung tinatawag nating above the mean. It means, mapapansin nyo naman, pag going to right, sabi ko above the mean. Yung 52, 64, at 76, mas mataas sila sa mean na 40. Tama? Oh. Ngayon, going to left naman, which is below the mean. From your 40, magma-minus tayo ng 12. 40 minus 12, that is 28. And then, from your 28, magma-minus ka ng, ilan? 12. So, 28 minus 12, that is 16. And then, from your 16, magma-minus ka ulit ng 12. 16 minus 12, that is 4. So, therefore, this is our normal curve. At the same time, these are our scores. Okay? So, sana nagigets po natin at nasusundan po natin yung ating lesson. Now, proceed tayo sa example number 3. Sketch the normal curve when the value of mean is 32.5 and the value of standard deviation is 5.3. So, always remember that our center or the value of the center ng normal curve ay yung mean. So, ano nga po ba yung mean natin sa value na ito? So, that is 32.5. So, this is 32.5 now. So, this is your value of your center. Now, you are going to write, that is 5.3. So, mag-a-add ka lang po ng 5.3 for your value of SD. So, that is 37.8. And then, from your 37.8, mag-a-add ka ulit ng 5.3 kasi nga going to right at above the mean. So, that is 43.1. And then, from your 43.1, mag-a-add ka ulit ng 5.3. So, that is 48.4. So, we have now the value of your above the mean. And then, from your below the mean, magsisimula tayo mag-distribute ng below the mean from our mean, which is 32.5. Ima-minus po natin siya sa 5.3. So, that is 27.2. And then, from your 27.2, magma-minus lang tayo sa value ng standard deviation na 5.3. That is 21.9. And then, from your 21.9, magma-minus ka lang ulit ng 5.3. So, that is 16.6. Yan. So, therefore, this is our normal curve at the same time the normal distribution of this curve. Okay? So, nagigets po ba natin yung ating discussion sa video ito? Na sana po ay talagang nagigets natin. Okay? So, punta na tayo sa ating last example before we end this video. Now, sketch the normal curve when the value of mean is 16 and the value of standard deviation is 7.31. So, always remember that the value of the center of the curve is the value of mean. Ano nga po bang value ng mean natin dito? Okay, very good. So, yan po ang value niya ay 16. So, 16. From your 16, above the mean or below the mean, wala naman pong problema. Kung ano pong uunahin nyo, 16 plus, what is the value of your SD? That is 7.31. So, add mo lang siya sa 7.31. So, that is 23.31. And then, from your 23.31, aga-add ka ulit ng 7.31 from your value of SD. So, that is 30.62. And then, from your 30.62, mag-a-add po tayo ng 7.31 ulit para sa SD. So, that is 37.93. So, therefore, ito na po yung value ng above the mean natin. Now, going to below the mean, okay. So, if we construct again the value below the mean class, ay magma-minus po tayo ng value ng SD or standard deviation na 7.31. So, that is 8.69. And then, from your 8.69, magma-minus ka lang ng 7.31. So, that is 1.38. Okay? And then, from your 1.38, magma-minus ka ng 7.31. So, therefore, this is negative 5.93.
Okay? So, ayan na po ang ating example number 4 at ayan na rin yung kanyang sagot. I hope na sana po may natutunan po kayo sa ating discussion patungkol sa ating normal curve at sa paggawa ng normal distribution at the same time ng normal curve. And that's all for our video. Maraming salamat po sa panonood patungkol sa ating pinag-aaralan sa lesson na ito. I hope po na sana may natutunan ka, at kung may natutunan ka, maaari mo ba itong ibahagi sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kaklase na patuloy pang nag-aaral. At kung ikaw ay nanonood at hindi pa nakasubscribe, ay maglalambing na si Sir sa'yo na mag-subscribe ka, at isa sa mga malaking tulong sa iyo. At dalangin ko na isa ka sa pag pinanood mo ang mga videos ni Sir Gian ay natututo ka. Dalangin ko po na may natututunan ka, hindi lang by mind, but also in heart and also in life. Okay? So, muli po, ako po si Sir Gian at ito po ang numero ni G. Nagsasabi po sa inyo ng isang makasaysayang goodbye and God bless you.